Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Mainit ang araw ng Sabado nang magdesisyon si Isabela na sumama sa kaibigan niyang si Claire para sa isang art exhibit sa lungsod. Sa totoo lang, wala siya sa mood para lumabas. Ang linggo niya ay punong-puno ng trabaho at ang huling bagay na gusto niyang gawin ay maglakad-lakad sa masikip na gallery. Ngunit hindi siya tinantanan ni Claire. "Isabela, halika naman," sabi ni Claire sa telepono noong Biyernes ng gabi. "Kailangan mo rin namang mag-relax." Sino ang nakakaalam? Baka makakita ka roon ng inspirasyon o baka Tumigil siya, parang sinadyang bitinin ang kanyang sasabihin. "Baka ano?" tanong ni Isabela, habang pinipigilan ang pagtawa sa tonong misteryoso ng kaibigan. "Baka makahanap ka ng bagong simula," sagot ni Claire nang may matalinhagang tono. "Claire, art exhibit ito, hindi speed dating," biro ni Isabela, ngunit alam niyang wala siyang lusot. Kilala niya si Claire, at sa tuwing ganito ang tono nito, ibig sabihin ay hindi siya tatantanan hanggat hindi siya pumapayag. Kinabukasan, sumama na nga siya. Pagpasok niya sa gallery, bumungad sa kanya ang malalaking painting na nakasabit sa malalapad na pader. Ang mga ilaw ay malumanay, tamang-tama upang bigyang buhay ang bawat obra. Ang lugar ay punong-puno ng tao, mga estudyanteng kumukuha ng litrato, mga art enthusiast na nakikipagtalakayan, at ilang mag-asawang sabik na sabik sa bawat likhang sining. Napahinga ng malalim si Isabela. "Ano bang ginagawa ko dito?" bulong niya sa sarili. Si Claire, na noon ay abala sa pakikipag-usap sa isang curator, ay mukhang hindi na siya mapapansin. Kaya't nagpasya siyang maglakad-lakad mag-isa. Sa dulo ng isang koridor, natagpuan niya ang isang painting na tila humigop sa kanyang atensyon. Larawan ito ng isang tulay na natutuklap at unti-unting nasisira, tila hindi na kayang buhatin ang mga dumadaan. Ngunit sa kabila ng tulay na iyon, may liwanag na sumisilip, parang may bagong simula na naghihintay sa dulo. "Ang ganda, hindi ba?" Isang malalim na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at natagpuan ang isang lalaking may matikas na tindig. Hawak nito ang isang baso ng kape, at ang mga mata nito ay nakatingin din sa painting. Nagulat si Isabela. Hindi niya akalain siya ang kinakausap nito. "Anak, ang ganda ng simbolismo," sagot niya ng mahina. Parang sinasabi nitong kahit anong hirap ng daan, may dulo pa rin na maliwanag, sabi ng lalaki habang inilalapit ang sarili sa painting. Tila hindi nito alintana kung naabala na si Isabela sa kanyang presensya. Tumango si Isabela. "Nga." Parang tungkol sa pag-asa. Tumingin sa kanya ang lalaki at mumiti. "Gabriel," sabi nito habang iniabot ang kamay. "Isabela," sagot niya habang tinanggap ang palad nito. Ang kamay nito ay mainit at tila may dalang kuryente na dumaloy sa kanya. Para bang sa simpleng pakikipagkamay ay nagkaroon na agad ng koneksyon. "Mahilig ka rin ba sa sining?" tanong ni Gabriel, na tila sinusubukang palawigin ang kanilang pag-uusap. "Medyo," sagot ni Isabela, nag-aalangan pa rin. "Sumama lang ako sa kaibigan ko." "Ikaw?" "Mahilig akong maghanap ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon," sagot ni Gabriel habang tinutukan ulit ng tingin ang painting. "At minsan, hindi mo akalain kung saan mo ito matatagpuan." Hindi alam ni Isabela kung bakit, pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Gabriel. Parang bawat salita ay may laman, may bigat. Hindi ito tulad ng ibang tao na basta lang nagsasabi ng kung ano-ano para magustuhan. Sa unang pagkakataon, naisip ni Isabela na baka hindi siya magsisising sumama kay Claire. Ang kanilang pag-uusap ay tumagal ng halos 1 oras. Napag-usapan nila hindi lamang ang painting na iyon, kundi pati na rin ang mga pananaw nila sa buhay. Si Gabriel ay may malalim na pananaw sa mga bagay-bagay, ngunit hindi rin ito nawawala sa pagiging magaan kausap. Napansin ni Isabela ang sarili niyang pagiging komportable habang nakikipagpalitan ng kwento. Ilang araw ang lumipas matapos ang exhibit, nagulat si Isabela nang makatanggap ng mensahe mula kay Gabriel. "Hi, Isabela. Nag-enjoy akong makilala ka noong Sabado. Baka gusto mong magkape ulit minsan?" Nagtataka siya kung paano nito nakuha ang kanyang numero. Napagtanto niyang iniabot niya pala yon noong exhibit. Napangiti siya ng bahagya habang binabasa ang mensahe. "Sino ba naman ako para tumanggi?" bulong niya sa sarili bago mag-reply. Simula noon, naging regular ang kanilang komunikasyon.
Nagsimula sa simpleng mga mensahe hanggang sa mga mahabang tawag sa telepono at kalaunan mga lakad sa mga parke at cafe. Lagi niyang napapansin na may dalang sorpresa si Gabriel, maliit man o malaki. Isang beses, nagdala ito ng bulaklak. Sa susunod, isang libro. Minsan pa, isang tulang isinulat nito. Alam mo, Isabela, sabi ni Gabriel habang naglalakad sila sa parke, hindi ko akalaing makikilala kita. Bakit naman, tanong ni Isabela habang tinitingnan ang paligid. Ang mga dahon ng mga puno ay sumasabay sa ihip ng hangin, parang sumasabay sa kanilang usapan. Parang bigla na lang, boom. Pakiramdam ko ikaw na ang sagot sa tanong na matagal ko nang hindi masagot. Nagulat si Isabela. Anong tanong? Tanong niya habang pilit na itinatago ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kung may taong magpaparamdam sa akin na kumpleto na ako. Ngunit habang tumatagal, may mga sandaling hindi maipaliwanag ni Isabela ang kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kasiyahan, may mga gabi na tila may bumubulong sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung ano yon, pero parang may nagtatanong sa kanyang puso, tama ba ito? Isang gabi, matapos ang hapunan kasama si Gabriel, nag-usap si Isabela at ang kanyang matalik na kaibigang si Claire. Claire, simula niya, masaya naman ako kay Gabriel. Pero bakit parang may bumabagabag sa akin? Tumingin si Claire sa kanya. Isabela, baka naman may sinasabi sa iyo si Lord. Alam mo namang hindi lahat ng maganda ay tamang daan. Napabuntong hininga si Isabela. Pero paano kung natatakot lang ako? Paano kung masyado lang akong nagdududa? Umiti si Claire at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Isabela, hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo ipagdarasal. Pero isa lang ang masasabi ko, kapag may kapayapaan ka sa puso mo, yun ang tamang sagot. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, tumawag si Gabriel. Isabela, bati nito, may plano ako bukas. Gusto mo bang sumama? Ano namang plano yon? Tanong ni Isabela, na bahagyang nawala ang pag-aalinlangan dahil sa tono ng boses ni Gabriel. Sorpresa, sagot ni Gabriel. Pero sigurado akong magugustuhan mo. Ngumiti si Isabela, ngunit sa loob-loob niya, naroon pa rin ang tanong na hindi niya maalis. Habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, nagdasal siya. Lord, kung hindi ito tama, bigyan mo ako ng senyales. Ayoko pong magkamali. Habang sumasabay ang tunog ng orasan sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang tila may kakaiba sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano yon. Sa kanyang isip, bumalik ang imahe ng painting na una niyang nakita, ang tulay na natutuklap ngunit may liwanag sa dulo. Ang tanong na lang ay kung paano tatahakin ang landas patungo roon. Ang araw ay nagsimula sa isang simpleng almusal para kay Isabela. Habang iniinom ang kape, iniisip niya ang sinabi ni Gabriel sa telepono noong gabi. May sorpresa daw itong inihanda para sa kanya. Bagamat may halong excitement, hindi niya maalis ang hindi maipaliwanag na kaba. Siguro nag-o-overthink lang ako, bulong niya sa sarili habang niluluto ang bakon. Subalit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang tanong, ano ba talaga ang plano ng Diyos sa relasyon namin ito? Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating si Gabriel. Palaging maaga, palaging maayos ang itsura. Suot nito ang paborito niyang polo shirt at may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa magandang papel. Good morning, Miss Beautiful, masiglang bati ni Gabriel habang iniabot ang kahon. Para sa akin ba to? Tanong ni Isabela, bahagyang nagtataas ng kilay habang inaabot ang kahon. Kanino pa ba? Sagot ni Gabriel habang ngumingiti ng malapad. Binuksan ni Isabela ang kahon at natagpuan ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis bituin. Hindi niya maiwasang mapangiti. Napakaganda naman nito, Gabriel. Ang bituin na yan, parang ikaw, sabi ni Gabriel. Ikaw ang liwanag ko sa madilim na gabi. Sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, may munting boses sa loob ng isip ni Isabela na tila humihingi ng pansin. Tama ba ito? Ngunit hindi niya pinansin. Sa halip, ngumiti siya kay Gabriel at inabot ang kamay nito. So, saan tayo pupunta? Ang sorpresa ni Gabriel ay isang biyahe patungo sa isang resort sa labas ng lungsod. Ang biyahe ay puno ng masayang usapan, mga kwentong parang walang katapusan. Ngunit sa bawat tawanan, naroon ang isang bahagi ng isip ni Isabela na hindi mapakali. Habang nagmamaneho si Gabriel, tinanong siya nito, Isabela, napansin ko lang, parang may iniisip ka. Ano yon? Bahagyang nagulat si Isabela. Wala naman. Siguro iniisip ko lang ang trabaho. Sigurado ka,
Tanong ni Gabriel, ang mga mata nito'y sandaling tumingin sa kanya mula sa rearview mirror. Naman, sagot niya, sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman. Subalit kahit anong pagtatakip ang gawin niya, alam niyang hindi niya natatakasan ang sarili niyang puso. Sa bawat kilometro ng biyahe, naroon ang boses na nagtatanong. Ito ba talaga ang plano ng Diyos? Pagdating nila sa resort, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at malawak na tanawin ng dagat. Agad na hinila ni Gabriel si Isabela papunta sa isang lugar na inihanda niya. Isang maliit na mesa sa ilalim ng puno ng niyog, may mga bulaklak na nakadekorasyon, at isang bote ng sparkling juice. Napakaganda naman dito, sabi ni Isabela habang tinitingnan ang paligid. Alam kong magugustuhan mo, sagot ni Gabriel habang hinila ang isang upuan para sa kanya. Habang sila'y kumakain, nagtanong si Gabriel, Isabela, napag-isipan mo na ba kung saan papunta ang relasyon natin? Natigilan si Isabela. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ano-ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya, sinusubukang kumuha ng oras upang makapag-isip. Tingin ko, tama na ang ilang buwan nating pagkikita para malaman na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, sabi ni Gabriel, ang mga mata nito'y puno ng sinseridad. Para kay Isabela, ito ang dapat na pinakamasayang sandali. Ngunit sa halip na ligaya, ang naramdaman niya ay isang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Ang boses sa loob niya ay tila nagsisigaw, pakinggan mo ako. Gabriel, mahalaga ka sa akin, sagot ni Isabela, sinusubukang maging maingat sa kanyang mga salita. Pero parang ang bilis naman yata ng lahat. Isabela, kapag alam mong tama ang nararamdaman mo, bakit ka pa magdadalawang isip? Tanong ni Gabriel, halatang may bahagyang pagkadismaya sa kanyang tono. Hindi na muling sumagot si Isabela. Sa halip, itinuloy niya ang pagkain, ngunit hindi niya maialis ang bigat na nararamdaman niya. Pagka-uwi ni Isabela, agad siyang tumawag kay Claire. Claire, kailangan kita, sabi niya habang pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Anong nangyari? Tanong ni Claire, halatang nag-aalala sa boses. Sinabi ni Gabriel na gusto niya akong makasama habang buhay, sagot ni Isabela. Pero bakit hindi ako masaya? Bakit parang may kulang? Isabela, baka kasi hindi siya ang para sa'yo, sabi ni Claire, diretsong binanggit ang kanyang opinyon. O baka naman kailangan mong humingi ng malinaw na sagot kay Lord. Claire, nagdadasal naman ako, sabi ni Isabela. Pero parang hindi ko naririnig ang sagot. Baka kasi natatakot ka sa kung anong sagot ang ibibigay niya, sagot ni Claire, ang tono nito'y puno ng malasakit. Pagkatapos ng tawag, naupo si Isabela sa tabi ng kanyang kama at muling nanalangin. Lord, tulungan mo akong maintindihan ang nararamdaman ko. Bigyan mo ako ng kapayapaan kung tama ito, o ng lakas na bumitaw kung hindi. Habang nakapikit siya, muling bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng painting na nakita niya sa exhibit, ang tulay na natutuklap, ngunit may liwanag sa dulo. Ang tanong ay nanatili, handa ba akong tahakin ang tulay na yon? Makalipas ang ilang araw mula sa huling usapan nila ni Gabriel, mas naging madalas ang pag-aalinlangan ni Isabela. Bagamat sinisikap niyang baliwalain ang nararamdaman, ang bawat pag-uusap nila ay tila nagiging mas mabigat. Ang mga bagay na dati niyang hindi binibigyang pansin ay unti-unti nang nagiging malinaw na mga senyales. Isang gabi, inimbitahan siya ni Gabriel sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan nito. Sa simula, masaya ang lahat. Ang kwentuhan ay puno ng tawanan at masasayang alaala. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Isabela ang ilang bagay na nag-udyok ng tanong sa kanyang isipan. Alam mo, Gabriel, sabi ng isang kaibigan nito, habang hawak ang baso ng alak, buti naman at nahanap mo na si Isabela. Mukhang magaling kang pumili. Tumawa si Gabriel at tumingin kay Isabela. Naman, alam kong si Isabela ang tamang tao para sa akin. Bagamat nakakakilig ang mga salita, may bahagi ng puso ni Isabela na parang hindi komportable. Sa halip na sumabay sa tawanan, tahimik siyang umupo at inisip ang mga sinabi ni Gabriel. Pagkatapos ng party, habang nasa kotse sila pauwi, napansin ni Gabriel ang pagiging tahimik ni Isabela. Okay ka lang, tanong nito. Ha? Naman, sagot ni Isabela, ngunit halata sa tono niya na may iniisip siya. Sigurado ka? Parang hindi ka nagsasalita buong gabi, sabi ni Gabriel habang sinulyapan siya. Napabuntong hininga si Isabela. Gabriel, kanina habang nag-uusap kayo ng mga kaibigan mo, parang napansin ko lang na may mga bagay na parang hindi ko pa talaga lubos na kilala tungkol sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, bahagyang nalito.
Parang may mga bagay na iba sa paniniwala ko. Alam mo yon? Parang hindi tayo laging nagkakasundo sa mga maliliit na bagay, sagot ni Isabela, sinusubukang maging maingat sa kanyang mga salita. Tumahimik si Gabriel. Ilang saglit bago ito nagsalita ulit. Hindi naman kailangang magkapareho tayo sa lahat ng bagay, di ba? Ang mahalaga, mahal kita at mahal mo ako. Napaisip si Isabela. Totoo nga ba yon? O kailangan nga ba talagang magtagpo ang kanilang mga paniniwala at prinsipyo upang magtuloy-tuloy ang kanilang relasyon? Kinabukasan, dumaan si Claire sa bahay ni Isabela upang samahan siya sa brunch. Habang hinihintay nila ang kanilang pagkain, nagsimula ng magkwento si Isabela tungkol sa nangyari. Claire, parang may mga bagay na hindi ko masyadong napansin dati pero ngayon, lumalabas na, sabi niya habang iniinom ang kanyang kape. Anong klaseng bagay? Tanong ni Claire, halatang interesado. Halimbawa, sa mga usapin tungkol sa pananalig. Iba talaga ang pananaw namin, paliwanag ni Isabela. Ako, naniniwala ako na dapat kasama si Lord sa bawat aspeto ng buhay natin. Pero si Gabriel, parang hindi ganon. Para sa kanya, sapat na raw ang pagiging mabuting tao. Tumango si Claire. Iyan ang mahirap, Isabela. Kapag ang mga pinaniniwalaan nyo ay magkaiba, maaaring magdala iyon ng problema sa hinaharap. Hindi ko alam, Claire, sabi ni Isabela, baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Mahal ko si Gabriel, pero tama ba na ipikit ko na lang ang mata ko sa mga ganitong bagay? Isabela, sagot ni Claire, hinawakan ang kamay ng kaibigan, mahalaga ang pagmamahal, pero mas mahalaga ang pagkakatugma ng inyong mga layunin at paniniwala. Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa nararamdaman. Kailangan din ito ng matibay na pundasyon. Habang tumatagal, mas dumadalas ang pagkakakita ni Isabela sa mga pagkakaiba nila ni Gabriel. Isang gabi, nagkaroon sila ng diskusyon tungkol sa isang desisyon na kailangang gawin ni Gabriel sa kanyang negosyo. Para kay Isabela, mahalagang isaalang-alang ang integridad sa anumang gawain. Ngunit para kay Gabriel, ang pagiging praktikal ang mas mahalaga. Gabriel, pero paano kung mali ang ginagawa nila? Hindi ba't dapat mong itama yon? Tanong ni Isabela habang nakatingin kay Gabriel. Isabela, hindi ganon kadali ang lahat, sagot ni Gabriel. Minsan, kailangang magkompromiso para sa mas malaking tagumpay. Hindi nakapagsalita si Isabela. Alam niyang may punto si Gabriel, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang tanong, kaya ko bang mabuhay sa ganitong pananaw? Isang gabi, nagdasal muli si Isabela. Lord, bigyan mo po ako ng kaliwanagan. Alam kong mahal ko si Gabriel, pero hindi ko po alam kung ito ba talaga ang tamang daan. Pakiusap, gabayan mo ako. Habang nakapikit, muli niyang naisip ang painting ng tulay. Sa kabila ng liwanag na tila naghihintay, naroon pa rin ang mahirap at magulong landas na kailangang tahakin. Parang iyon ang representasyon ng kanyang nararamdaman, ang paglalakbay patungo sa tamang desisyon. Tahimik na nakaupo si Isabela sa kanyang mesa, nakatitig sa lumang journal na nasa harapan niya. Simula noong dumalaw si Gabriel sa kanilang bahay noong nakaraang linggo, hindi na niya magawang baliwalain ang nararamdamang bigat sa kanyang dibdib. Sa mga pahina ng journal, nakita niya ang mga tala ng kanyang masayang alaala noong una silang magkakilala. Pero sa mga huling entry, may halong kalungkutan ang kanyang mga isinulat. Bakit parang nawawala ang kapayapaan ko? Tanong niya sa sarili. Isabela, nandyan ka pa ba? Tumigil siya sa pag-iisip nang marinig ang boses ni Claire sa kabilang linya ng telepono. Kanina pa sila nag-uusap, ngunit tila lumilipad ang isipan ni Isabela. Pasensya na, Claire, sagot niya. Medyo lutang lang siguro ako. Halata nga, sagot ni Claire na may bahid ng biro. Pero seryoso, Isabela. Baka kailangan mong harapin ang nararamdaman mo. Hindi mo pwedeng itago iyan ng matagal. Kinagabihan, nagkita sina Isabela at Gabriel para sa isang dinner date. Napili nila ang isang tahimik na restaurant sa gilid ng lungsod. Si Gabriel, gaya ng dati, masigla at palabiro. Ngunit si Isabela, kahit na umiti, alam niyang hindi siya ganap na masaya. Parang hindi ka excited, puna ni Gabriel habang inaayos ang upuan para kay Isabela. May problema ba? Umiling si Isabela. Wala naman. Siguro pagod lang ako sa trabaho. Sigurado ka? Tanong ni Gabriel, tila sinisiyasat ang mukha ni Isabela. Ngumiti si Isabela ng pilit at binago ang paksa. So, ano nga ulit ang plano mo para sa weekend? Nagsimula nang magkwento si Gabriel, ngunit habang nagsasalita siya,
natagpuan ni Isabela ang sarili na parang nawawala sa usapan. Sa halip na makinig, naglaro sa kanyang isipan ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ito ba ang tamang relasyon? Bakit hindi ko maramdaman ang kapayapaan na dati kong nararamdaman bago ko siya nakilala? Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa parke malapit sa restaurant. Ang ilaw ng mga poste ay nagbibigay ng malamlam na liwanag, habang ang hangin ay banayad na dumadampi sa kanilang mga mukha. Tumigil si Gabriel at biglang hinawakan ang kamay ni Isabela. Isabela, may gusto akong itanong, sabi niya, seryoso ang tono. Ano yon? Tanong ni Isabela, bahagyang kinakabahan. Gusto mo bang magplano na tayo para sa maseryosong bagay? Alam mo na, para sa future natin, sabi ni Gabriel habang nakatitig sa kanya. Natigilan si Isabela. Sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Ito ba ang tamang panahon para dito? Tanong niya sa sarili. Gabriel, simula niya, ngunit hindi niya alam kung paano tatapusin ang sasabihin. Baka masyado pang maaga para pag-usapan natin ito. Bakit? Hindi ka ba sigurado sa akin? Tanong ni Gabriel, halatang nasaktan sa kanyang sagot. Hindi sa ganoon, sagot ni Isabela. Pero kailangan ko lang ng konting panahon para pag-isipan ang lahat. Tumango si Gabriel, ngunit halatang hindi ito ganap na nasiyahan. CJ, ayokong pilitin ka. Pero sana maintindihan mo na seryoso ako sa atin. Pagka-uwi ni Isabela, hindi niya mapigilang mapaiyak. Alam niyang mahal niya si Gabriel, ngunit bakit tila nawawala ang kapayapaan niya tuwing iniisip niya ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, kinuha niya ang kanyang Biblia at binuksan ito ng random. Napunta siya sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyong mga puso at mga pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napahinga siya ng malalim. Alam niyang ang nararamdamang kapayapaan ay isang mahalagang tanda na nasa tamang direksyon siya. Ngunit sa ngayon, tila nawawala ito. Kinabukasan, nag-usap ulit sila ni Claire. Sa isang cafe kung saan madalas silang magkita, muling ibinuhos ni Isabela ang kanyang nararamdaman. Claire, ano ba ang gagawin ko? Alam kong mahal ko si Gabriel, pero bakit parang may kulang? Parang hindi ako makaramdam ng kapayapaan. Tumingin si Claire sa kanya. Isabela, hindi lang naman pagmamahal ang basihan ng tamang relasyon. Kailangan mo ring tanungin ang sarili mo, napapalapit ka ba kay Lord dahil sa relasyon na ito? O parang nalalayo ka sa Kanya? Napaisip si Isabela. Hindi ko alam. Pero sa totoo lang, minsan pakiramdam ko parang mas nagiging malayo ako. Alam mo, Isabela, sabi ni Claire, habang tinatapik ang kamay niya, kapag si Lord ang nagplano ng relasyon mo, magdadala ito ng kapayapaan, hindi kalituhan. Magiging mas malinaw ang lahat. Muling bumalik sa isipan ni Isabela ang painting na nakita niya sa exhibit, ang tulay na natutuklap, ngunit may liwanag sa dulo. Alam niyang ang tulay ay simbolo ng mga desisyon na kailangan niyang gawin. Ngunit ang liwanag sa dulo, tila iyon ang sagot na hinihintay niya mula sa Diyos. Sa kabila ng maaliwalas na panahon, ramdam ni Isabela ang bigat ng kanyang isipan. Habang nakaupo siya sa kanyang paboritong sulok ng kwarto, nakatitig siya sa telepono, iniisip kung dapat ba niyang tawagan si Gabriel o humingi muna ng payo mula sa iba. Sa mga huling araw, mas naging malinaw ang mga pagkakaiba nila. Pero ang tanong sa kanyang puso ay patuloy pa ring bumabalik, tama ba itong relasyon na ito? Isang araw, nagpa siyang dumalo si Isabela sa isang fellowship sa kanilang simbahan. Alam niyang kailangan niya ng espiritual na patnubay, at wala nang mas mabuting lugar para hanapin yon, kundi sa piling ng mga taong maaaring magbigay ng kaliwanagan. Habang siya'y papasok, sinalubong siya ng kanilang leader na si Ate May, isang babaeng kilala sa kanilang komunidad bilang isang matatag na tagapayo. Isabela, ang tagal mo nang hindi nagpapakita, sabi ni Ate May habang mahigpit siyang yakap. Naging busy lang po sa trabaho, ate, sagot ni Isabela, sinusubukang itago ang pagkabalisa sa kanyang boses. Pero parang may mabigat kang iniisip, puna ni Ate May habang nakatingin sa kanyang mga mata. May gusto ka bang pag-usapan? Nagdalawang isip si Isabela. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napagdesisyonan niyang magbukas. Ate, may isang bagay po akong gustong itanong. Tungkol ito sa relasyon ko. Habang nakaupo sila sa isang tahimik na sulok ng simbahan, ibinahagi ni Isabela ang lahat, kung paano nila nakilala ang isa't isa ni Gabriel, ang mga masasayang alaala nila, ngunit pati na rin ang mga alinlangan na nararamdaman niya.
Tahimik na nakinig si Ate May, hindi nagsasalita hanggat hindi pa natatapos si Isabela. Alam mo, Isabela, simula ni Ate May, minsan, kahit mahal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin na sila ang tamang tao para sa atin. Ang tanong, napapalapit ka ba kay Lord dahil sa relasyon nyo o nalalayo ka? Natigilan si Isabela. Alam niyang isa yon sa mga tanong na pilit niyang iniiwasan dahil alam niyang maaaring hindi niya magustuhan ang sagot. Sa totoo lang, ate, pakiramdam ko minsan parang mas napapalayo ako, sagot niya ng mahina. Tumango si Ate May. Hindi madali ang desisyon na yan, Isabela. Pero tandaan mo, ang plano ni Lord para sa atin ay laging nagdadala ng kapayapaan. Kapag nawawala ang kapayapaan, baka sinasabi niyang huminto ka muna. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, umuwi si Isabela nang may kaunting kalinawan, ngunit may mas mabigat na pasaning kailangang harapin. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Gabriel nang hindi nasasaktan ang damdamin nito. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Gabriel ang tumatawag. Hi, Miss Beautiful, bati ni Gabriel, laging masigla ang boses. Hi, Gabriel, sagot ni Isabela, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Iniisip kita. May plano ka ba ngayong weekend? Namiss na kita, sabi ni Gabriel. Gusto sanang tanggihan ni Isabela ang imbitasyon, ngunit hindi niya magawang magsabi ng hindi. Sige, Gabriel. Kita tayo. Kinabukasan, muling nagkasama sina Isabela at Gabriel. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan maraming alagang hayop dahil alam ni Gabriel na mahilig si Isabela sa mga aso. Gaya ng dati, maingat at maalaga si Gabriel sa bawat detalye ng kanilang date. Ngunit sa likod ng mga tawanan, naroon pa rin ang boses sa loob ng isipan ni Isabela, nagtatanong, paano kung hindi ito ang plano ni Lord? Sa gitna ng kanilang usapan, biglang nagsabi si Gabriel, Isabela, alam mo bang mas pinaplano ko na talaga ang future natin? Gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo. Nagulat si Isabela sa sinabi nito. Bagamat naramdaman niya ang pagmamahal ni Gabriel, hindi niya mapigilan ang bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Gabriel, seryoso ka na ba talaga sa mga plano mo? Tanong ni Isabela. Siyempre naman. Bakit mo pa ako tatanungin ng ganyan? Sagot ni Gabriel, halatang nasaktan sa pagdududa ni Isabela. Hindi sa ganun, Gabriel. Pero iniisip ko lang may mga bagay kasi na parang hindi pa natin napagkakasunduan, sagot ni Isabela, sinusubukang maging maingat. Isabela, walang relasyon na perpekto. Pero hindi ba dapat masaya tayo dahil mahal natin ang isa't isa? Tanong ni Gabriel, tila sinusubukang kumbinsihin si Isabela na huwag nang mag-alinlangan. Tumango si Isabela, ngunit hindi niya magawang magsalita pa. Alam niyang may mahalagang usapin silang kailangang talakayin, ngunit natatakot siyang simulan ang diskusyon. Pagka-uwi ni Isabela, muli niyang binuksan ang kanyang journal. Sa pahina ng mga tala niya, nagsimula siyang magsulat ng isang tanong, paano ko sasabihin kay Gabriel na maaaring hindi kami para sa isa't isa? Hindi niya namalayang bumabaha na ang kanyang mga mata ng luha. Nanalangin siya ng taimtim, humihiling ng lakas mula sa Diyos. Lord, bigyan mo po ako ng tamang mga salita. Hindi ko po gustong saktan si Gabriel, pero gusto ko pong sundin ang plano mo para sa akin. Kinabukasan, bumisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nagkukwentuhan sila ng kanyang ina sa kusina, bigla siyang tinanong nito, Isabela, kamusta na kayo ni Gabriel? Ma, okay naman, sagot ni Isabela, ngunit hindi nakaligtas sa kanyang ina ang bahagyang pagbabago sa tono ng kanyang boses. Parang may problema, sabi ng kanyang ina habang tinitingnan siya ng diretsyo sa mata. Anak, alam mo, sa relasyon, hindi lang ang puso ang kailangan mong pakinggan. Dapat pakinggan mo rin ang Diyos. Tumango si Isabela, nararamdaman ang init ng pagmamalasakit ng kanyang ina. Ma, paano kung mahal ko siya? Pero hindi ako sigurado kung siya talaga ang para sa akin. Isabela, ang pagmamahal ay mahalaga. Pero ang tamang tao, dadalhin ka palapit kay Lord, hindi papalayo, sagot ng kanyang ina. Nagsimula ang araw ni Isabela nang may mabigat na pakiramdam. Habang humihigop ng mainit na kape sa kanyang mesa, muli niyang binalikan ang mga nagdaang araw. Sa kabila ng masayang mga alaala kasama si Gabriel, hindi niya maialis ang tanong sa kanyang isipan, ano ba talaga ang dinadala ng relasyon namin sa buhay ko? Hindi nakapagpigil si Isabela at tinawagan si Claire. Claire, kailangan kong maglabas ng sama ng loob, bungad niya sa telepono. Sige, sabihin mo lang, sagot ni Claire na laging handang makinig. Claire, pakiramdam ko parang hindi ko nakilala ang sarili ko.
Simula nang naging kami ni Gabriel, parang unti-unti akong nawawala. Iyong mga bagay na dati kong pinapahalagahan, parang natatabunan na. Anong mga bagay? Tanong ni Claire, halatang nag-aalala. Mga simpleng bagay, ang oras ko para maglingkod sa simbahan, ang mga plano ko para sa sarili kong pangarap. Parang lahat ng oras ko, umiikot na lang sa kanya. At ang mas masakit, parang hindi na ako kasing lapit kay Lord gaya ng dati. Isabela, mahinahon na sabi ni Claire, ang tamang relasyon ay dapat nagpapalapit sa iyo kay Lord, hindi ang kabaligtaran. Tumahimik si Isabela. Alam niyang tama si Claire, ngunit hindi ganoon kadaling harapin ang katotohanan iyon. Kinagabihan, muling nagkita sina Isabela at Gabriel. Nagpunta sila sa isang maliit na cafe na paborito nilang tambayan. Habang naghihintay ng order, tila napansin ni Gabriel ang pagiging tahimik ni Isabela. May iniisip ka ba? Tanong ni Gabriel, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ha? Wala naman, sagot ni Isabela, ngunit halata sa kanyang mukha na may bumabagabag sa kanya. Alam kong may problema, sabi ni Gabriel. Sabihin mo na. Napabuntong hininga si Isabela. Gabriel, sa tingin mo ba tama ang ginagawa nating dalawa? I mean, ang relasyon natin. Ano ba talaga ang dulot nito sa buhay natin? Nagulat si Gabriel sa tanong. Anong klaseng tanong yan, Isabela? Hindi ba't masaya tayo? Masaya tayo, sagot ni Isabela. Pero hindi ba mahalaga rin kung ang relasyon natin ay nagdadala ng mga tamang bagay sa buhay natin? Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, halatang hindi ganap na nauunawaan. Gabriel, napansin mo ba kung paano ako naging abala sa iyo at kung paano nawala ang mga bagay na dati kong ginagawa? Hindi ko na nabibigyan ng sapat na oras ang mga plano ko, ang paglilingkod ko kay Lord. Ikaw, napapalapit ka ba kay Lord dahil sa relasyon natin? Tumahimik si Gabriel. Hindi ito nakasagot agad. Sa halip, umiling ito at bahagyang nagbuntong hininga. Hindi ko alam, Isabela. Hindi ko kasi iniisip ang mga bagay na yan. Pagka-uwi ni Isabela, muling binalikan ang mga tanong na pilit niyang iniwasan. Ano ba ang bunga ng relasyon namin? Nagiging mas mabuti ba akong tao? Mas napapalapit ba ako kay Lord? Sa ilalim ng ilaw ng lampara sa kanyang kwarto, sinimulan niyang ilista ang mga sagot. Ang unang bagay na isinulat niya, mas napapalayo ako sa Diyos. Mula nang naging sila ni Gabriel, mas madalang na siyang nakakapagdasal. Ang dating regular na pagbabasa niya ng Biblia ay napalitan ng mga date at tawag sa telepono. Ang dati niyang aktibong partisipasyon sa simbahan ay napalitan ng mga gala kasama si Gabriel. Pangalawa, nagiging mas insecure ako. Bagamat mahal siya ni Gabriel, hindi niya maiwasang maramdaman ang pressure na maging perpekto sa paningin nito. Parang laging may expectation na kailangang tuparin, at kapag hindi niya nagagawa, pakiramdam niya'y hindi siya sapat. Pangatlo, nalilimitahan ang mga pangarap ko. Marami siyang plano bago pa dumating si Gabriel, isang proyekto sa trabaho, mga personal na layunin, at pangarap na magtayo ng sarili niyang negosyo. Ngunit unti-unti niyang napansin na ang lahat ng ito ay naisantabi na. Kinabukasan, muling nagpunta si Isabela sa simbahan. Dumalo siya sa isang maikling prayer meeting. Habang naroon, lumapit siya kay Ate May. Kamusta ka na, Isabela? Tanong ni Ate May habang nakangiti. Ate, mas mabigat ang nararamdaman ko ngayon kaysa noong huli tayong nag-usap, sagot ni Isabela. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Ate May. Mas lalo kong nakikita ang epekto ng relasyon namin ni Gabriel sa buhay ko. Hindi ko naman sinasabing masama siya, ate. Pero parang hindi ko nakikita ang bunga ng relasyon namin na maganda para sa akin, lalo na sa aking pananampalataya. Hinawakan ni Ate May ang kamay ni Isabela. Isabela, ang sabi ni Jesus sa Mateo 7:16, makikilalan niyo sila sa kanilang mga bunga. Kapag ang relasyon ay hindi nagbubunga ng kabutihan, kailangan mong suriin kung ito ba talaga ang plano ni Lord para sa iyo. Tumango si Isabela, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang iyon. Hindi pa rin madali para sa kanyang tanggapin ang posibilidad na maaaring hindi para sa kanya si Gabriel. Makalipas ang ilang araw, muli silang nagkita ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, naging maseryoso ang kanilang usapan. Gabriel, simula ni Isabela habang nakaupo sila sa isang bench sa parke, alam kong mahal kita. Pero gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, halatang kinakabahan. Sa mga huling linggo, maraming tanong ang pumasok sa isip ko.
At napagtanto kong hindi ko na alam kung ito pa ba ang tamang relasyon para sa atin. Napatigil si Gabriel. Tumitig ito kay Isabela, at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang lungkot sa mga mata nito. Isabela, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mahal kita? Bakit parang hindi pa rin sapat yon? Gabriel, hindi ko sinasabing hindi kita mahal. Pero mahalaga rin kung ang relasyon natin ay nagdadala sa atin sa tamang landas. At sa ngayon, parang hindi ko iyon nararamdaman. Tumayo si Gabriel, halatang hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam kung anong gusto mong gawin dito, Isabela. Pero kung gusto mong magpahinga muna tayo, susundin kita. Ayokong pilitin ka. Tumango si Isabela. Salamat, Gabriel. Hindi ko rin alam ang lahat ng sagot ngayon. Pero kailangan ko lang ng oras upang linawin ang lahat. Pag-uwi ni Isabela, muling nanalangin siya. Lord, gabayan mo po ako. Alam kong mahal ko si Gabriel, pero gusto ko pong sundin ang plano mo para sa akin. Kung hindi siya ang tamang tao, bigyan mo po ako ng lakas na ipagkatiwala ito sa inyo. Habang nakapikit, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi pa buo ang sagot, ngunit alam niyang nasa tamang direksyon siya. Ang mga araw matapos ang usapan nila ni Gabriel ay punong-puno ng pag-isip para kay Isabela. Bagamat pansamantala nilang tinigil ang kanilang pag-uusap, naramdaman niyang mas lumalim ang mga tanong sa kanyang puso. Paano kung mali ang desisyon kong magpahinga kami? Paano kung siya nga talaga ang para sa akin? Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon din ang tanong na mas malalim, paano kung hindi? Isang hapon, nagdesisyon si Isabela na magtungo sa kanilang simbahan upang magdasal. Habang naglalakad siya patungo sa altar, tila naramdaman niyang mas mabigat ang bawat hakbang. Naupo siya sa harap ng krus at ibinuhos ang lahat ng nasa loob niya. Lord, simula niya habang bumubulong. Alam kong mahal ko si Gabriel, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang mas nalilito ako kaysa sa nagkakaroon ng linaw? Pakiusap, gabayan mo ako. Habang nakayuko, biglang dumating si Ate May at naupo sa tabi niya. Isabela, mukhang mas lalong bumibigat ang nararamdaman mo, sabi nito, ang tono ay puno ng malasakit. Ate, sagot ni Isabela. Hindi ko alam kung paano harapin ang lahat ng ito. Alam kong mahal ko siya, pero hindi ko maramdaman ang kapayapaan. Hinawakan ni Ate May ang kamay niya. Alam mo, Isabela, minsan ang kawalan ng kapayapaan ay isang paraan ni Lord para ipakita na may kailangang ayusin. Hindi laging madaling tanggapin, pero iyon ang katotohanan. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, naglakad si Isabela pabalik sa kanyang bahay. Habang nasa daan, napansin niyang mas malinaw na ang kanyang iniisip. Sinimulan niyang balikan ang kanilang relasyon, mula noong una silang magkakilala hanggang sa mga huling buwan na magkasama sila. Naalala niya ang mga masayang sandali, ang mga tawa, ang mga sorpresa, ang mga kwento ni Gabriel na palaging puno ng saya. Ngunit naalala rin niya ang mga pagkakataong naramdaman niyang kailangang magkompromiso, ang mga pagkakataong naramdaman niyang nawawala siya sa sarili. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng Biblia, natagpuan niya ang isang talata sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napahinto si Isabela. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Muli siyang nanalangin. Lord, tinatanggap ko na hindi ko kayang harapin ito mag-isa. Ikaw na po ang magtuwid ng landas ko. Kinabukasan, tumawag si Gabriel. Ang boses nito ay mas mababa kaysa sa dati, halatang may pag-aalala. Isabela, kumusta ka? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Gabriel, sagot ni Isabela, ayos lang ako. Ikaw? Hindi ko alam kung masasabi kong maayos ako, sagot ni Gabriel. Pakiramdam ko kasi, unti-unti kang nawawala sa akin. Natigilan si Isabela. Alam niyang darating ang usapan nilang ito, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano magsisimula. Gabriel, hindi kita gustong saktan. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan na yon, Isabela? Tanong ni Gabriel, halatang nasasaktan. Hindi ba't mahal natin ang isa't isa? Hindi ba sapat iyon? Gabriel, mahalaga ang pagmamahal. Pero hindi lang pagmamahal ang bumubuo ng tamang relasyon, sagot ni Isabela. Kailangan din natin ng pagkakaintindihan, ng layunin na magtutulak sa atin na lumago. Pero sa ngayon, parang hindi ko iyon nararamdaman.
Hindi mo ba nararamdaman dahil hindi ko na ibibigay iyon, o dahil ayaw mo nang magpatuloy? Tanong ni Gabriel, ang boses nito ay puno ng halong hinanakit at pagkalito. Hindi ko alam ang sagot sa tanong na iyon, Gabriel, sagot ni Isabela, habang pinipilit na huwag bumigay. Pero ang alam ko lang, kailangan kong makinig sa tinig ni Lord sa buhay ko. Matapos ang usapan nila, naramdaman ni Isabela ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang desisyon. Alam niyang nasaktan si Gabriel, ngunit alam din niyang kailangang maging tapat sa sarili. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang ilaan ang mas maraming oras sa pananalangin at pagmumuni-muni. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno sa parke, tinanong niya ang sarili, ano ang layunin ng relasyon ko kay Gabriel? Ito ba'y nagpapalapit sa akin kay Lord, o lalo lang akong nalilito? Isang hapon, dumalaw siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nagkakape, kinausap siya ng kanyang ama. Isabela, anak, kumusta ka na? Parang may bumabagabag sa'yo. Tumingin si Isabela sa kanyang ama. Paano mo malalaman kung ang isang bagay ay kalooban ng Diyos? Ngumiti ang kanyang ama. Anak, ang kalooban ng Diyos ay laging nagdadala ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na walang pagsubok, pero kahit sa gitna ng mga pagsubok, mararamdaman mo ang tiwala at katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa gabing iyon, naupo si Isabela sa tabi ng kanyang kama at binuksan muli ang kanyang journal. Sa bawat salita, sinulat niya ang lahat ng natutunan niya sa nakaraang linggo. Ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap ay tila unti-unting lumilinaw. Ang pagmamahal ay mahalaga, pero higit sa lahat, ang layunin ng Diyos ang dapat manaig. Kung ang relasyon namin ni Gabriel ay hindi nagdudulot ng kapayapaan, baka ito ang oras upang bitawan na ito at ipagkatiwala kay Lord ang lahat. Habang isinusulat ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi pa buo ang sagot, ngunit sa wakas, alam niyang nasa tamang direksyon na siya. Tahimik na nakaupo si Isabela sa kanyang opisina, ang init ng kape sa kanyang tasa ay unti-unting lumalamig habang ang isip niya ay lumalayo sa trabaho. Sa loob ng isang linggo, halos araw-araw niyang iniisip ang huling usapan nila ni Gabriel. Sa kabila ng sakit ng kanilang paghihiwalay pansamantala, naramdaman niyang kailangan niyang gawing malinaw ang kanilang landas. Ito ba ang tamang oras upang magsalita ng buong tapang? Tanong niya sa sarili. Isang gabi, tumawag si Gabriel. Ang boses nito ay puno ng hinanakit ngunit sinusubukang maging mahinahon. Isabela, kailangan ba talagang ganito? Mahal kita, pero bakit parang napakahirap para sa'yo na manatili? Natigilan si Isabela. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang patalim na tumama sa kanyang puso, ngunit alam niyang oras na upang maging matapat. Gabriel, hindi ko gustong masaktan ka, pero hindi ko na kayang itago pa. Parang hindi ko na maramdaman na ang relasyon natin ay nagtutulak sa akin sa tamang direksyon. Hindi ba't lahat ng relasyon ay may hamon, Isabela? Sagot ni Gabriel, ang boses nito ay bahagyang tumataas. Bakit mo kailangang gawing komplikado ang lahat? Hindi ito tungkol sa pagiging komplikado, Gabriel, sagot ni Isabela, habang pinipigilang pumatak ang luha. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan na dapat maramdaman ko kapag alam kong ang ginagawa natin ay naayon sa plano ng Diyos. Kinabukasan, nagpasya si Isabela na magsalita sa isang maseryosong paraan. Inimbitahan niya si Gabriel na magkita sa isang parking madalas nilang puntahan. Sa ilalim ng lilim ng puno, umupo sila sa parehong bangko kung saan dati nilang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Gabriel, simula ni Isabela, pilit na sinasakop ng lakas ang kanyang kahinaan. Gusto kong malaman mo na lahat ng ito ay hindi dahil ayaw kita. Mahal kita, at iyon ang dahilan kung bakit napakahirap ng desisyon na ito. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Kung mahal mo ako, bakit mo ako gustong iwan? Hindi ko gustong iwan ka, sagot ni Isabela, halos pabulong. Gusto ko lang maging sigurado na ang relasyon natin ay hindi lang basta pagmamahal. Kailangan nating siguraduhin na ang plano ni Lord ay nasa gitna ng lahat ng ito. Tumahimik si Gabriel. Sa unang pagkakataon, tila naintindihan niya ang sinasabi ni Isabela. Ibig mo bang sabihin, hindi ko na ibibigay yon sa'yo? Hindi ko alam, Gabriel, sagot ni Isabela. Ang alam ko lang, kailangan nating maglaan ng oras upang hanapin kung ano ang plano ni Lord para sa atin. Pagkatapos ng kanilang usapan, lumayo si Isabela at si Gabriel nang may malinaw na pangunawa na kailangang magpahinga muna. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman ni Isabela ang kaunting kaginhawaan.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay nakikinig sa boses ng Diyos. Sa mga sumunod na araw, mas inilapit ni Isabela ang sarili sa Diyos. Dumalo siya sa isang spiritual retreat na inorganisa ng kanilang simbahan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang mas malalim na koneksyon kay Lord. Habang nakaupo siya sa tabi ng lawa kung saan ginanap ang retreat, naramdaman niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Isang matandang babae na nasa retreat din ang lumapit sa kanya. "Iha, mukhang malalim ang iniisip mo," sabi nito habang ngumingiti. "Maraming salamat po, pero siguro, tama kayo," sagot ni Isabela. "Ang dami kong iniisip, lalo na tungkol sa mga desisyon ko." Ngumiti ang babae. Kapag ang Diyos ang nasa gitna ng mga desisyon mo, kahit mahirap, magiging tama ang landas mo. Hindi niya tayo iniiwan, lalo na kapag hinahanap natin siya. Pagkatapos ng retreat, mas malinaw na para kay Isabela ang landas na dapat niyang tahakin. Hindi pa rin tiyak ang lahat, ngunit naramdaman niyang handa na siyang harapin ang anumang darating. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling usapan nila ni Gabriel. Sa panahong iyon, inialay ni Isabela ang oras niya sa panalangin, pagmumuni-muni, at pagtatanong kay Lord. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi pa rin tapos ang lahat, mayroon pa siyang kailangang gawin upang ganap na maharap ang katotohanan. Isang araw ng Sabado, nagdesisyon si Isabela na makipagkita ulit kay Gabriel. Tinext niya ito ng maikli, "Gabriel, pwede ba tayong magkita? May mahalaga akong gustong pag-usapan." Agad namang sumagot si Gabriel, "Kailan at saan? Sabihin mo lang." Nagkita sila sa parehong cafe kung saan nila madalas mag-usap. Si Gabriel ang naunang dumating, at nang makita siya ni Isabela, agad itong tumayo upang batiin siya. "Hi, Isabela," sabi ni Gabriel, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mga mata. "Kumusta ka?" Ngumiti si Isabela ng tipid. "Mabuti naman, Gabriel. Ikaw?" "Ayos lang. Pero alam kong hindi ito simpleng pagkikita," sabi ni Gabriel habang naupo sila sa kanilang mesa. "Ano ang gusto mong pag-usapan?" Huminga ng malalim si Isabela bago nagsimula. "Gabriel, alam kong masakit ang pinagdaanan natin nitong mga huling linggo. At gusto kong malaman mo na hindi madaling desisyon ang ginawa ko. Pero sa panahon ng pag-iisa, mas naging malinaw sa akin ang dapat kong gawin." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Gabriel, ang boses nito'y may halong kaba at pag-asa. "Gabriel, mahalaga ka sa akin." "Mahal kita," sabi ni Isabela habang hawak ang kanyang tasa ng kape. "Pero hindi ko maikakaila na sa relasyon natin, hindi ko naramdaman ang kapayapaan na hinahanap ko. At iyon ang nagpapatibay sa desisyon kong sundin ang plano ni Lord." Natigilan si Gabriel. Tumitig siya kay Isabela, at sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot kagad. "Ibig sabihin ba nito tapos na tayo?" "Gabriel, hindi ko sinasabi na hindi kita mahal o hindi mahalaga ang pinagsamahan natin. Pero alam kong ang tamang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman. Ito ay tungkol sa paglalakad sa tamang landas, ang landas na nilalakad kasama si Lord." Tahimik na umupo si Gabriel, tila iniisip ang bawat salitang narinig niya. Ilang minuto bago ito nagsalita. "Alam mo, Isabela, masakit ito para sa akin. Pero sa mga huling linggo, napaisip din ako. Napansin kong mas naging abala ako sa pagmamahal ko sa iyo kaysa sa pagsunod ko kay Lord." Nagulat si Isabela sa sinabi ni Gabriel. Hindi niya inasahan ang ganitong pag-amin mula sa kanya. "Siguro nga, tama ka," patuloy ni Gabriel, ang boses nito'y mas malambot. "Mahal kita, pero kung ang relasyon natin ay hindi nagdadala sa atin palapit kay Lord, baka nga kailangan natin itong bitawan." Naramdaman ni Isabela ang bigat na bumababa mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaakalang maririnig mula kay Gabriel. "Salamat, Gabriel," sabi ni Isabela habang pinipigilang pumatak ang luha. "Alam kong hindi madali ito para sa atin, pero mas mahalaga ang pagsunod natin kay Lord." Tumango si Gabriel. "Hindi ito paalam, Isabela. Siguro ito ay pahinga, upang pareho nating matutunan kung ano ang plano ni Lord para sa atin. Kung tayo talaga ang para sa isa't isa, gagawa siya ng paraan." Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Isabela ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Bagamat masakit ang proseso ng paghihiwalay, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Bumalik siya sa kanyang mga naisantabing layunin, ang kanyang paglilingkod sa simbahan, ang mga pangarap niyang personal, at ang mas malalim na relasyon niya kay Lord.
Isang umaga, habang naglalakad siya sa parke, natanaw niya ang isang grupo ng mga bata na masayang naglalaro. Napangiti siya, naalala ang sinabi ng kanyang ina, kapag ang desisyon mo ay kalooban ng Diyos, mararamdaman mo ang kapayapaan kahit sa gitna ng pagsubok. Ngayon, alam niyang tama ang kanyang landas. Hindi man sigurado ang hinaharap, tiyak niyang ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa anumang plano niya para sa sarili. Lumipas ang mga buwan mula nang magdesisyon si Isabela at Gabriel na pansamantalang huminto sa kanilang relasyon. Ang dating bigat sa dibdib ni Isabela ay unti-unting napalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Bagamat may mga sandaling naaalala niya si Gabriel, alam niyang tama ang naging desisyon nila. Sa tuwing siya'y nagdarasal, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos na parang pinapatibay ang kanyang loob na magpatuloy. Isang linggo, habang abala si Isabela sa pagtulong sa isang outreach program ng simbahan, nilapitan siya ng isang matandang miyembro ng kanilang kongregasyon. Isabela, napansin ko na iba ang sigla mo ngayon. Parang mas malaya ka, sabi nito habang nakangiti. Salamat po, ate, sagot ni Isabela. Siguro po dahil mas ramdam ko ngayon ang presensya ni Lord sa buhay ko. Kapag si Lord ang nasa sentro ng buhay natin, laging may liwanag, sabi ng matanda. Kahit sa mga pinakamadilim na bahagi. Sa sumunod na linggo, nag-focus si Isabela sa kanyang mga personal na layunin. Binalikan niya ang isang proyektong matagal na niyang gustong simulan, ang pagsulat ng libro tungkol sa kanyang mga karanasan. Sa kanyang pagsusulat, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya kasama si Gabriel. Ang bawat alaala, masaya man o masakit, ay naging bahagi ng kwentong kanyang binubuo. Ngunit sa halip na tingnan ito bilang pagkabigo, itinuring niya itong isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Habang sinusulat niya ang huling kabanata ng kanyang libro, huminto siya at tumingin sa bintana. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iwan ng magagandang kulay sa langit. Napangiti siya, iniisip kung paano naging mas malinaw ang lahat sa kanyang buhay. Isang araw, habang nasa simbahan si Isabela, muli niyang nakita si Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata, at kahit wala pang salitang nabibigkas, naramdaman niyang wala na ang bigat na dati nilang naramdaman. Ngumiti si Gabriel at lumapit. Hi, Isabela, bati nito, may sinseridad sa boses. Ang tagal nating hindi nagkita. Hi, Gabriel, sagot ni Isabela, habang pilit na pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib. Kumusta ka? Ayos naman. Maraming pagbabago, pero sa wakas, nararamdaman kong mas maayos na ang direksyon ko, sagot ni Gabriel. At ikaw? Mukhang masaya ka. Tumango si Isabela. Gabriel, marami akong natutunan sa panahong ito. At mas ramdam ko ngayon na nasa tamang landas ako. Alam mo, Isabela, simula ni Gabriel, maraming salamat sa lahat ng sinabi mo noon. Sa simula, masakit tanggapin, pero napagtanto kong tama ka. Kailangan ko ring ayusin ang relasyon ko kay Lord bago ko ayusin ang anumang bagay sa buhay ko. Natigilan si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula kay Gabriel. Ngunit sa halip na magtanong pa, ngumiti siya. Masaya akong marinig yan, Gabriel. Iyon din ang naging dasal ko para sa'yo. Sa gabing iyon, muling naupo si Isabela sa tabi ng kanyang kama at nagpasalamat kay Lord. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit sigurado siyang anuman ang mangyari, nasa tamang landas siya dahil kasama niya ang Diyos. Makalipas ang ilang buwan, natapos ni Isabela ang kanyang libro. Sa huling pahina nito, isinulat niya, ang pagmamahal ay mahalaga, ngunit ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa mga desisyong pinakamahirap, doon ko natagpuan ang pinakamalaking pagpapala, ang kalayaang nagmumula sa tiwala sa plano ng Diyos. Sa huling eksena, si Isabela ay muling nakaupo sa ilalim ng lilim ng punong madalas niyang puntahan. Ang hangin ay banayad at ang liwanag ng araw ay tumatagos sa mga dahon. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan na matagal niyang hinanap. Sa wakas, handa na siyang harapin ang anumang dalhin ng bukas, dahil alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Makalipas ang isang taon, si Isabela ay ibang-iba na mula sa dating siya. Ang dating pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng tiwala at paninindigan sa plano ng Diyos. Ang kanyang libro ay napublish na at naging inspirasyon para sa maraming tao, lalo na sa mga naghahanap ng gabay sa kanilang buhay, pag-ibig at pananampalataya. Sa kabila ng mga tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba, alam niyang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos.
Isang araw, habang dumadalo si Isabela sa isang conference para sa mga may akda, muling nag-cruise ang kanilang landas ni Gabriel. Pareho silang naimbitahan bilang mga tagapagsalita sa event at tila sinadya ng pagkakataon na sila'y muling mag-usap. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, bati ni Gabriel, may ngiti sa kanyang mukha. Pareho tayo, sagot ni Isabela habang tinatanggap ang kamayan nito. Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Isabela ang malaking pagbabago kay Gabriel. Ang dati nitong sigla na tila laging nakatuon sa panlabas na tagumpay ay napalitan ng isang uri ng kalmadong tiwala. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, ikinuwento ni Gabriel kung paano siya muling nagbalik loob sa Diyos at natutunan ang halaga ng pagsunod sa kanyang plano. Isabela, simula ni Gabriel, ang mga sinabi mo noon ay nagbukas ng mata ko. Masakit, pero kailangan ko yon para mapagtanto ang tunay kong pagkukulang. Hindi ko man maintindihan noon, ngayon alam ko na kung bakit nangyari ang lahat. Tumango si Isabela, ramdam ang sinseridad sa mga salita ni Gabriel. Masaya akong marinig yan, Gabriel. Ang plano ni Lord ay laging mas mataas kaysa sa ating mga plano. Sa pagtatapos ng conference, inimbitahan ni Gabriel si Isabela na magkape. Sa ilalim ng lilim ng isang puno, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, hindi bilang dalawang taong may hindi natapos na kwento, kundi bilang magkaibigan na pareho nang natagpuan ang kanilang lugar sa plano ng Diyos. Isabela, alam kong maraming nagbago sa atin, sabi ni Gabriel. At hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Diyos sa hinaharap. Pero isang bagay ang sigurado ko, natutunan kong ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Ngumiti si Isabela. Iyon din ang natutunan ko, Gabriel. Hindi ko alam kung anong plano niya para sa atin, pero sigurado akong laging para sa ating ikabubuti ang Kanyang gagawin. Makalipas ang ilang buwan, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon bilang magkaibigan. Sa bawat usapan, lalong naging malinaw na ang kanilang relasyon ay nagiging mas malalim, hindi lamang batay sa emosyon, kundi sa tiwala at paninindigan sa plano ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagmamadali. Pareho nilang alam na ang tamang relasyon ay magmumula sa tamang panahon at tamang layunin. Isang umaga, habang nagbabasa ng Biblia si Isabela, natagpuan niya ang isang talata na tila sinadya para sa kanya. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at itutuwid niya ang iyong mga landas, Kawikaan 3:6. Napangiti siya, alam niyang nasa tamang direksyon ang kanyang buhay. Sa kabila ng maraming pinagdaanan, natagpuan ni Isabela ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Ang taon ng pag-iisa, pagmumuni-muni, at mas malalim na relasyon kay Lord ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Hindi lamang siya naging mas matatag sa kanyang pananampalataya, ngunit natutunan din niyang yakapin ang kanyang sariling pagkatao at layunin. Isang araw ng linggo, habang nasa simbahan si Isabela, biglang lumapit sa kanya si Gabriel. May hawak itong maliit na bukwet ng bulaklak, isang simbolo ng mas malalim nitong sinseridad. Nagulat si Isabela ngunit ngumiti rin. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Hindi lang ako dumaan para bumati, sagot ni Gabriel, seryoso ang kanyang boses. May isang bagay akong gustong sabihin. Naupo sila sa isang bench sa gilid ng simbahan, malayo sa ingay ng ibang tao. Habang hawak ni Gabriel ang bukwet, tumingin siya kay Isabela ng may sinseridad. Isabela, noong una kitang nakilala, akala ko kumpleto na ako. Pero noong naghiwalay tayo, doon ko natutunan na hindi ikaw ang magpapakumpleto sa akin, si Lord ang tanging makakagawa noon, sabi ni Gabriel, halatang pinag-isipan ang kanyang sasabihin. Tahimik na nakinig si Isabela, ramdam ang bigat ng bawat salita ni Gabriel. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita mahal, patuloy ni Gabriel. Sa halip, mas natutunan kong mahalin ka ng tama, hindi bilang taong magpapakumpleto sa akin, kundi bilang isang tao na gusto kong makasama sa paglalakad sa plano ni Lord. Natigilan si Isabela. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang pagbabago kay Gabriel. Ang dating lalaking puno ng sigla ngunit minsan ay kulang sa direksyon, ngayon ay may bagong anyo, isang taong alam kung paano magpakumbaba at magtiwala sa plano ng Diyos. Gabriel, maraming salamat sa sinabi mo, sagot ni Isabela, habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero alam mong hindi natin kailangang magmadali. Kung ito talaga ang plano ni Lord, magiging malinaw ang lahat sa tamang panahon. Tumango si Gabriel, may ngiti sa kanyang mukha. Tama ka, Isabela. Hindi na tayo kailangang magmadali. Alam ko na ngayon na ang tamang pagmamahal ay hindi minamadali. Ipagdarasal ko ang bawat hakbang natin. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon,
Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag ang pundasyon ng kanilang relasyon. Wala nang pressure, wala nang mga tanong na puno ng pag-aalinlangan. Sa halip, ang bawat araw ay punong-puno ng tiwala sa plano ng Diyos. Makalipas ang 1 taon, sa parehong simbahan kung saan nag-umpisa ang kanilang bagong paglalakbay, lumuhod si Gabriel sa harap ni Isabela. Isabela, simula niya, habang hawak ang isang singsing, handa na akong magsimula ng bagong buhay kasama ka. Handa na rin akong sundin ang plano ni Lord para sa atin, magkasama, sa bawat hakbang. Habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, tumango si Isabela. Gabriel, kasama ka, susundin ko ang plano ni Lord. Ang simbahan ay napuno ng masayang palakpakan mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ngunit higit sa lahat, ramdam ni Isabela at Gabriel ang presensya ng Diyos sa kanilang tagpo. Hindi man naging madali ang kanilang paglalakbay, alam nilang ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa huling eksena, nakaupo si Isabela at Gabriel sa isang bangko sa parke, ang parehong bangko kung saan nila isinuko ang kanilang pagmamahalan sa plano ni Lord. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aalinlangan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, handang harapin ang anumang darating, dahil alam nilang ang kanilang paglalakbay ay nasa ilalim ng gabay ng Diyos. Kung nakarating ka hanggang dito, congratulations! Ibig sabihin, sinundan mo ang buong kwento hanggang sa huli. Ngayon, gusto naming malaman kung sino talaga ang nakasama namin hanggang dulo. Magkomento ng salitang layunin sa ibaba para ipakita na kasama ka namin sa espesyal na momentong ito. Excited kaming makita kung sino ang sumama sa amin sa buong paglalakbay.